Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas, mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga po mga ka-review natin, kapapasok lang Vice President Sara Duterte lang nakakagawa nito. Nako po, Senator Risa Hontiveros at Lenny Nabuking nabunyag ang sekreto PBBM. Yan mga ka-review natin, patungkol po yan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo, no? Kung meron man po. Mula po kay Banata Bay TV. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po, Banata Bay TV. Yan mga ka-review natin. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? At eto na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Risa Hontiveros, pinupush si Lenny Robredo na tumakbo sa pagkasenador sa 2025. Bakit kaya? Para siya naman sa presidente sa 2028? Suportado ni Risa Hontiveros si former Vice President Lenny Robredo para tumakbong senador sa 2025. Dahil siguro sa latest survey, pasok sa top 10 itong si Lenny Robredo. Ayon po dito sa Boses ng Bayan, 2025 elections senatorial preferences, number 1, Vicente Tito Soto III. Number 2, Christopher Bongo. Number 3, Erwin Tulfo. Number 4, Ramon Bong Revilla Jr. Number 5, Francis Tolentino. Number 6, Imelda Aimee Marcos. Number 7, Ferdinand Martin Romualdez. Number 8, Ronaldo Bato de la Rosa. Number 9, Maria Leonor Lenny Robredo. At number 10, Benhur Abalos Jr. Kung kayo ang papipiliin sa 10 to, sino ang iboboto ninyo at sino ang ililigwakin ninyo? So siguro, itong mga recent surveys, pumapasok ang pangalan ni Lenny Robredo, kaya panay ang push ni Risa Hontiveros para tumakbo si Lenny Robredo bilang senador. So ano na nangyari sa kandidatura ni Lenny bilang presidente sa 2028? Kinalimutan na? O talagang si Risa Hontiveros nang tatakbo bilang presidente? Ayon po kasi dito sa balita sa Politico, Hontiveros wants Robredo to run for Senate in 2025 or 2028. Senator Risa Hontiveros is convinced that former Vice President Lenny Robredo has enough clout to win a Senate seat in 2025. In an interview in Ortigas Tuesday, Hontiveros said she is convincing Robredo to run for senator in the midterm polls. I have been encouraging and supporting former VP Lenny to run for the Senate in 2025, the senator said. However, should Robredo have other plans in 2025, Hontiveros said she will still be supporting and encouraging the former Vice President to run in 2028. Although hindi naman sinabi ni Hontiveros na kung sa 2028 ipupush niya pa rin si Robredo para maging senador or maging presidente. Sabi pa ni Hontiveros, any public announcements should be made by her. But for sure, she remains politically active through Angat Buhay. Hindi ako nag-iisa na nangungumbinsi at sumusuporta sa kanya na manatiling active electorally and politically. Sabi pa ni Hontiveros. Kung matatandaan po natin, Robredo lost to President Ferdinand Marcos in the 2022 elections. She placed a distant second in the presidential race, garnering 15 million votes compared to the chief executive's 31.6 billion. So yan mga ka-review natin, no? Talagang walang kasawa-sawa itong si Hontiveros, no? Pero ito pala yung plano niya, no, ni Risa Hontiveros, mga ka-review natin. Gusto niya raw patakbuhin si Vice President Sara Duterte dating Vice President Lenny Robredo. Naku, ano ba yan? Nalilito na tayo. Yan, si Lenny Robredo na lang, no? Lenny Robredo bilang senador sa 2025, mga ka-review natin. At may plano din pala itong si Risa Hontiveros na
excuse me po, maging tumakbo bilang presidente ng ating bansa ba? Tumakbo na kayong lahat. 'Di ba? Para magkaalaman na. Pero mga ka-review natin, eto lang no, napakaaga pong pangangampanya naman nito. Napakaaga namang mga plano ni Risa Hontiveros. Nako, yung ano muna yung asikasuhin mo. Extraordinary funds ninyo dyan sa Senado, no? Yung sayo. O lahat na kayo dyan ng mga politiko, no? Maging sa Kongreso at Senado, no? Imbestigahan nyo yung mga sarili ninyo. So ngayon pasok si Robredo sa mga service ng senatorial vote sa 2025, push itong si Senator Hontiveros para tumakbo si Leni Robredo. Kaya lang, dapat kung tatakbo si Leni bilang senador at hindi siya manalo, dapat niyang tanggapin o dapat na siyang matutong tumanggap ng pagkatalo. Kasi kung tatakbo siya sa 2025 at pag hindi na naman siya nanalo, sasabihin na naman, dinaya, tulad ng sinasabi ng mga kanyang mga alipores ng 2022 na nandaya daw si President Bongbong Marcos, dinaya daw si Leni at si Leni daw ang totoong nanalo. Ano na ba ang nangyari sa protesta ng grupong to na nagpunta pa ng COMELEC noong September 21? Akala ko may mga pasabog sila, ilalabas na nila yung mga ebidensya nila na nandaya si PBBM noong 2022 elections. Bakit parang after noong September 21, nanahimik na? At kung mapapansin ninyo, tahimik din si Leni Robredo. Manaka-naka na lang siya nagpo-post sa social media ng mga kaganapan sa anak buhay o ng tungkol sa kanya. Ibig bang sabihin, talagang accepted niya na wala pong naganap na dayaan ng 2022 at siya ba'y handa ng tumakbo bilang senador sa 2025 tulad ng pagpupush sa kanya ni Risa Hontiveros. At bakit ba bilang senador lang ang gustong takbuhin ni Risa Hontiveros para kay Leni Robredo? Bakit hindi niya i-push na tumakbo ulit na presidente sa 2028 kung para sa kanila ay dinala si Leni Robredo? O hindi ba? Kung tatakbo ulit siya sa 2028, diyan natin mapapatunayan kung talagang siya ang dapat nanalo ng 2022. Hindi nga kaya si Risa Hontiveros na ang tatakbo bilang presidente ng kanilang partido sa 2028. Nako. Pag si Risa Hontiveros po ang tumakbong presidente sa 2028, mga ka-review natin, no? Ano kaya ang, di ba? Hindi nga, nako po talaga, tumigil na po kayo. Pero karapatan niyo po yung tumakbo. Sige, tumakbo po kayong lahat. Pero, di ba, ang dapat yung pinag-uusapan, di ba, ni Risa Hontiveros, hindi yung pagtakbo ni Leni Robredo dito sa mga sinisingil ng taong bayan, di ba? Yung sa PhilHealth nga, hindi pa na marami pa ang nagagalit sa PhilHealth, mga ka-review natin. At eto, mapapatungan na naman po ang corruption na iyan na extraordinary fund na naman po, mga ka-review natin. Talagang walang kasawang-sawa itong si Risa Hontiveros sa corruption, no? Talaga naman, sige pa. Patuloy po tatay. Kaya nga kung mapapansin ninyo, ang aga-aga pa, ang ingay-ingay na ni Senator Risa Hontiveros, lahat ng issue sinasawsawan. At kung todo paninira kay Vice President Sara Duterte, in the hope na magalit ang tao kay VP Sara at mapunta sa kanya ang simpatya. At bukod sa kanyang pag-iingay, nakita natin yung kanyang mga malahiganteng mga billboards sa EDSA na para sa akin is an early form of campaigning. Ewan po sa inyo kung ano yung tingin nyo doon sa mga billboards na yun, doon sa mga naglalakihan na billboards ni Risa Hontiveros sa EDSA. At sa tingin ba nila sa paninirang ginagawa nila kay VP Sara, lulubog ito? Mawawala yung popularidad ni VP Sara? Tandaan po ninyo, ganyan din po ang ginawa nila kay Bongbong Marcos noong 2022 campaign pa lang. Lahat na lang ng klaseng paninira ginawa nila kay Bongbong Marcos. Ano ang nangyari? Lalo pang naging underdog si Bongbong Marcos at ayan po, nakaupo na po si President Marcos sa Malacanang. Ganyan din po ang mangyayari kay VP Sara. Kung hindi niyo tatantanan sa paninira si VP Sara, pasasaan ba? Magugulat na lang kayo sa 2028. Siya po ang mauupo bilang susunod na presidente. So doon sa mga naninira kay Vice President Sara, magbalik tanaw lang po kayo noong 2022. Nung
lahat ng klaseng pag-aalipusta, paninira, pagbatikos, ginawa nila ka President Marcos, and yet lalo pong minahal ng mga Pilipino si President Bongbong Marcos. Ganyan din po ang mangyayari kay VP Sara. Kasi alam nyo, ako personally, sariling opinion ko lang, kahit na ano pa ang sinasabi ng ibang tao, hindi po ako naniniwala na binulsa tulad ng gusto nilang palabasin na kinurakot ni VP Sara yung confidential funds. Wala po sa itsura ni VP Sara. And speaking of VP Sara, siya po ay nagsalita na. Panoorin po natin yung kabuuan ng kanyang speech. So ito mga ka-review natin, panoorin po natin ito. Napakaganda po ng speech ni VP Sara. Ito na po. Mga minamahal kong kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pag-udlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng paghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. May panahon ng kapanganakan at kamatayan. Panahon ng pagtatanim at pag-aani. Panahon ng pagsugod at paghilom. Panahon ng pagwasak at pagtatayo. Panahon ng pagluha at pagtawa. Panahon ng pagluluksa at pagsayaw. Panahon ng pagkalat at pagtipon ng mga bato. Panahon ng yakap at panahon ng pag-iwas sa pagyakap. Panahon ng paghahanap at pagtigil sa paghahanap. Panahon ng pag-iingat at pagtatapon. Panahon ng pagpunit at pagtahi. Panahon ng katahimikan at panahon ng pagsasalita. So yan po no mga ka-review natin, napakaganda po ng mga patama ni Vice President Sara Duterte no. Sino kaya itong pinatatamaan niya mga ka-review ha? Well, naibalikan lang po natin si Res Hontiveros mga ka-review natin. Dapat ang asikasuhin niya muna yung yung extraordinary fund na sinisingil po ng taong bayan no. Kasi puro lang certification, walang resibo. So yan, paulit-ulit lang tayo dito no mga ka-review natin, pero kailangan natin ulit-ulitin para marinig ni kung maririnig niya man ni mga senador at kongresista. Wala naman mga ka-review natin, ano man pong reaksyon dito sa naging balitang ito. Yan pala yung plano ni Res Hontiveros at Lenny. Nako, senador po muna si Lenny, tapos baka sa 2028 mga ka-review natin di natin alam kung tumakbo po itong presidente. Dalawa sila ni Res Hontiveros, tumakbo na sila magsabay. Diba? Wala mga ka-review natin. Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, huwag din pong kalimutan i-subscribe si Banata by TV. No? Nasa description po ang full video link ng balitang ito. I-subscribe nyo na po. No? Maraming salamat po.